Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa araw nito, ating sama-samang pagnilayan ang mabuting balita na gustong ipapatid sa ating Diyos. Makikita natin na si Jesus ay nagsabi ng mahirap, ngunit totoo ang salita. Hindi siya dumating para magdalaman ng kapayapaan, kundi upang magdala ng apoy na sumisimbolo ng pagbabago, katotohanan at pagmamahal sa Diyos. Tulad ng pagbasa natin sa panahon, kung uulan o iinit, gusto rin ng Diyos na matuto tayong basahin ang panahon ng ating mga puso, ang panahon na tinatawag na tayo ng bago at sumunod sa Kanya. Ngayon, pakinggan natin ang Kanyang salita, buksan natin ang ating mga puso, tanggapin ang katotohanan, at hayaang magduna sa atin ang apoy ng Diyos. Ating dutong isama sa ating mga panalangin, ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan na si Noel Marcabral, Donald de Los Santos, Mary Ann Sana, Aldrich Gay Renzares, Maika Salutes, Leica Renzares at Reynel de Canya. Tatayo po tayong lahat at ating pong awitin yung pambungad na awit. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumunin sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsinuhod ba? Sabay-sabay po natin pagsisihan ang ating mga pagkasala sa Diyos at din po sa ating kapwa. Kami umisal sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isang isa. Na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kawakan mo kami, at sa lahat ng santo, na ipagalangin kami sa iyo, aming Diyos. Amen. Awa nawa kayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa mukay na walang hanggan.
Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kanila. Panginoon naming Diyos, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob mo po sa amin ang diwa ng tamang pag-iisip. At naway bawang mabuting bagay lamang ang aming maisipang gawin, nang sa gayon kami na hindi maaari mabuhay ng wala ka, ay mamuhay ng ayon sa iyong kagustuhan. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay nag-angaring kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Tayo nalangin, makapangiring at dalawang Diyos. Kami pinagpapasalamat sa pagkataon na ito, na kung saan pinuspos mo kami ng iyong bumupal at biyaya, upang kami magagatipon dito sa iyong bahay panalangin upang isagawa itong pinakamataasang pasalamat sa iyo, ang pagdiriwang itong banal na misa. Kasabay ng aming magpasalamat at pasalamat din po ang aming mga kapatid na ngayon nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan, lalo-lalo na kina Wilmar Cabral,
Donalyn de los Santos, Mary Ann Matsan, Aldrich J. Rianzares, Michael Salotes, Laika Rianzares, at ganoon po sa aming kapatid na si Riniel Recania, na naway patuloy mo nawa silang pagkalooban ng marami pa namang kaarawan sa kanyang buhay. Ganoon din po ang sponsor sa umagang ito, ang third Sunday Mass sponsor na ito pinapangunahan sa bawat pamilya, lalo-lalo na sa pamilya ni Milet Recania, Jonel Recania, Dondon Recania, Melanie Sevilla, Carmen Diaglan, Adrian Leal, Joel Diaglan, Janik Recania, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, ganoon din po sa pamilya ni Rodolfo Candelaria, Mercelita Encenas, Lomar Salotes, Norberto Recania, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Recania, Camilo Piagalan, Gerardo Rianzares, Bienvenido Rianzares, Nanit Manalo, Arvin Perlas, Bernardo Labusta Jr. at ganoon po sa pamilya ni Lidwin Pastrana. Naway o Diyos, patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang isang masagana pamumuhay at naway ang iyong mabuting balita ang siyang may pahagi nila lalo na sa kanilang kapwa. At ang lahat ng Kristo magitan na sa Kristo ang aking Panginoon. Amen. Pahingin natin o Diyos na puno ng awa sa aming pagtitipon dito ngayon, hindi pong itinutulog sa iyo. Na naway patuloy mong kaawaan ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Ipagkaloob mo nawa sa kanila ang malakas ng kanilang pangatawan na pitay ka pananampalataya sa iyo. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Salones, at din po sa aming kapatid na si Father Edwin Luto. At ang lahat ng ito ay sumagitan na sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sinasabi sa ating unang pagbasa na kung saan si Jesus ang may-ari ng ubasan at tayo ang ubasan. Inaalagaan na tayo mula sa simula, binigyan ng buhay, pamilya, kakayahan at lahat ng ating pangangailangan bilang mabuting tao. Pero minsan, sa halip na bumalik tayo sa kanya na may mabuting gawa, ay galit, inggit, kasinungaling at kasamaan pa ang pinapakita natin. Pero hindi pa huli ang lahat. Pinapaalala sa atin na kung talagang mahal natin ang Diyos, dapat makita ito sa ating mga gawa. Dapat ang bunga ng ating buhay ay kabutihan, pagmamahal, katapatan at pag-asa. Ating kong pakinggan ng unang pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 5, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 7. Pawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay ang ubasan sa aking mainam na burol. At ang kanyang binangbangan ang palimot at inalis ang mga bato. At tinamnan ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang noo sa gitna niyaon. At tinabasan din naman ang isang pisaan ng ubas. At kanyang nintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Juda, katulad ninyo, isinasamo ko sa iyo, ako at ang aking ubasan. Ano ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Anong aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas ng gubat? At ngayon ay aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon. At sasalamtain ang aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayakakan.
At aking pababayaan sila hindi kakapunin o bumakirin man, kundi magsisitubo ay ang mga dawang at mga tinig. Aking din inuutos sa mga alapaap at nahuwag nilang ulanan. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbayanan ng Israel. At ang mga tao sa Juda ay ang kaniyang maligayang pananim. At siya naghihintay ng kahatulan, ngunit narito ang kapighatian at katuwiran, ngunit narito ang dahilan. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. May mga panahon na parang hirap na tayo at gusto na lang natin sumuko. Tulad ng mga tao sa Biblia, nakakaranas din sila ng hirap. Hindi nila alam ang mangyayari, pero may tiwala pa rin sila sa Diyos. Ganyan din tayo ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang problema. Pero kung pipiliin natin ang tiwala sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Pinapaalala sa ikalawang pagbasa na ituon natin ang paningin kay Jesus. Huwag tayong tumingin lang sa problema. Si Jesus ang ating lakas. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay. Hindi kailangan maging perfecto para lumapit sa Diyos. Ang kailangan lang ay tapat na puso at pananampalatayang hindi sumusuko. Atin po pakinggan ang ikalawang pagbasa.
Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat sa mga taga-Hebreo, Kabanata 11, nagsisimula sa talata 29 hanggang Kabanata 12 sa talata 2. Sa pananampalataya ay nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, nagaya ng salupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalulod. Sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ng Jericho. Pagkatapos na makugkog na 7 araw, sa pananampalataya hindi napahamak na kasama ng mga manunuway. Ang patutok na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga titi. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang patungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hefte, tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtampo ng mga pangako, nangagtikaw ng mga bibig ng mga leyon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga habang taga-ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mabuli. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katutusan, upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mabuli. At iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga talikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinalagari, pinagtulukso, pinagpapatay sa taba. Sila'y nagsilakan na paroon palito na may balat ng mga tupat kambing ng mga salat, nangapipighati, pinagkakalasan. Na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kutundukan at sa mga yuli at sa mga luga ng lipa. At ang lahat ng mga ito nang sila'y magtotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamta ng pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Kaya't yamang pupugpog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin ilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na magawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtitiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Bye.
at sumayin rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Lucas sa Kabanata 12, nagsisimula sa talata 49 hanggang talata 56. Maghati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napalingas na ito. May isang bautismo pa na dapat kong tanggapin, at napapagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ng ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkagayon nga. Mga mapagtimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayong lahat sa ating pakinggan ng mga pangalan. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napaglingas na ito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Naway sa ating pagtitipon dito ngayon, ang apoy na dala ni Kristo ang siyang patuloy na naghaharing sa bawat isa sa atin. Dahil ibinanggit sa ating banal na Ebanghelyo na ito'y patungkol sa Espiritu Santong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sabi niya rito, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napaglingas na ito. Kaya ito'y isang paanyaya sa bawat isa sa atin, na sa ating pagtitipon ay ang apoy na dala ni Kristo, ang Espiritu Santo ay nakapag-transform o tinatransform na. Tayo'y nagbago na sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan at sa ating kasalukuyang pamumuhay. Dahil tayo ngayon ay mabigat yung ating banal na Ebanghelyo. Dahil ito'y sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas na akala ba ninyo'y pumarito ako para magdala ng kapayapaan? Hindi. Pagkabahabahagi. Ang 5 katao sa isang kabahayan ay maglalaban-laban sa 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama ay laban sa anak na lalaki. Ang ina ay laban sa anak na babae. At ang biyanan, gayon din ang biyanan na babae sa manugang na babae. Just imagine, di ba? Dahil ang dala ni Kristo ay katotohanan. Katotohanan, ang pagpahayag sa tungkol sa katotohanan. At minsan, kung ating pagninilay-nilayan sa kasalukuyang panahon, ay para baga ang katotohanan ay, sabi nga nila, ay mailap yung katotohanan. Bakit? Dahil
mas binibigyang pagpapahalaga o binibigyan ng mga tao ngayon yung pagkampi sa hindi makatotohanan. Kaya tayo ngayon ay pinalalahanan ni Kristo na naway ang dalangin ng Diyos at ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa panahon ng Pentecostes, yung bilang apoy na pumapasok sa kanyang mga alagad at ganoon din tayo sa bawat isa sa atin ay napagmingas na. Ibig sabihin, umaalab na. Nakatanim na sa ating mga puso't isipan. Dahil kung ating patandaan, kung ating napakinggan yung ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ito'y patungkol sa sinasabi ni Yahweh na bakit anong nangyari na ako naman ay nagtanim ng isang magagandang ubas. Pero bakit nung sumibol ay mga ligaw na ubas na? Diba? Dahil kung ating balikan yung pagdalikha ng Diyos sa sanlibutan, ang lahat ng bagay ay mabuti. Walang masama. Ang lahat ng bagay ay mabuti. Kaya sabi ni Yahweh, bakit mga ubas na ligaw? Kaya sabi niya, hayaan kong masira ang bakod at ang mga dawag ang siyang tutubok ng mga tinik. Yun ang sinasabi ni Yahweh doon sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bakit nga ba ang tinanim ng Diyos na lahat ng mabuti ay bakit ngayon ay mas binibigyang pagpapahalaga yung pagiging hindi mabuti? Diba? Kung ating titingnan sa realidad na konteksto sa buhay natin mga tao, sino ang binibigyang papuri? Yung mga gumagawa ng mabuti o yung gumagawa ng mali? Sino yung ina-appreciate o sino yung pinutuligsa? Diba? Kung makikita natin yung instances na may isang mga pangyayari na kung saan ay walang ibang nakita kundi ikaw lamang, anong yung unang ginagawa? Halimbawa, may pinatay. Nagbuboluntaryo ka ba pumunta sa pulis sa patay? Sir, ito yung nakapatay. Hindi, dahil natatakot. At anong sabi ka ng iba? Yan ay pabida-bida kasi. Diba? Kadalasan. Pero tinatago yung katotohanan. Kaya tayo ngayon ay inaanyayahan ng Diyos na naway ang Espiritu Santo na dala ng Panginoon at ipinagkaloob sa atin ay naway napaglunas na natin, napaghalag na natin, na isabuhay na natin. Dahil hindi malayo na ang anak, ang ama, at saka ang anak na lalaki ay magkalaban-laban at may sa katuparan na ang binabanggit ng banal na Ebanghelyo. At alam natin sa loob ng ating tahanan ay gusto natin ay magiging mapayapa. May pagmamahalan, may pagagalangan sa bawat isa. Gusto natin na ang ating pamilya ay isang magiging mabuting pamilya. Wala naman siguro pamilya na nagnanais na magkagaroon ng pagkawatak-watak. Yung pagkabahagi. Gusto natin na tayo ay magiging isang buo. Diba? Yun ang inaasam. Yun ang kahit siguro, kahit sino. Walang bumuo ng pamilya na gusto lamang ay wasaki, magkabahabahagi. Kaya sana sa buhay natin ngayon, sa pamamagitan nitong banal na Ebanghelyo, naway ang Espiritu ng Diyos ang siyang patuloy na maghahari sa bawat isa sa atin at ito'y mapagningas na natin at maibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Huwag lamang yung ibang espiritu ang meron kayo, meron tayo. Lagi natin pakatandaan, ang espiritu ng Diyos ay isa lamang. Ngunit maraming espiritu ang umaalig-aligid sa atin. Maniwala kayo doon. Maraming espiritu ang umaalig-aligid sa inyo. Pero may isang espiritu na mula sa Diyos, ito yung Espiritu Santo. Sabihin kasi maraming espiritu ay. May espiritu ng alak,
Ano ba? May espiritu ng pagiging tamad sa pagsipa. May espiritu ng pagiging sinungaling. Diba? Pero kung ang espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo, ang siyang patuloy na nananahan sa atin, ay nasa panig tayo ng katotohanan. Kasagay lamang tayo ngayon ay binagyang babala ng ating banal na Ebanghelyo na kung nababasa ninyo ang mga tanda sa inyong kapaligiran at ganoon din sa lupa at sa langit, naway ang minsan ng Diyos ay malalaman na rin natin. Alam na rin natin. Dapat handa na tayo sa buhay sa panahon na darating. Kaya sana mga kapatid, patuloy natin pagsumikapan na ang salita ng Diyos, ang misyon ng Diyos, ang siyang may sakatuparan sa bawat isa sa atin. Ipadama natin yung pag-ibig ng Diyos, lalo na sa ating kapwa. Magtulungan tayo, ipadama natin yung pagmamahal ng bawat isa, ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil darating ang panahon ng paghuhukom. At gusto natin tayong lahat ay maging kasama sa kaharian ng ating Panginoon. Dapat walang maiiwan. Kaya nga lamang minsan tayo ay natutukso. Ibang landas ang tinatahak natin. Kaya sana sa lahat ng narito ngayon, tayo naway magiging instrumento ng salita ng Diyos. Tayo nawang magiging instrumento sa misyon ng ating Panginoon dito sa sanlibutan. And wala na yung mga propeta, wala na yung mga apostol. Tayo na sa buhay na kasalukuyan ito, tayo na ang binigyang misyon ng ating Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng Espiritu Santo sa apoy na pinagningas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag naman natin patulugin lamang ang ating kaalaman. Huwag lamang sana ang manatili sa apat na dingding na ito, ang mensahe ng Diyos. Huwag na sana manatili sa inyo ang salita ng Panginoon. Huwag na sana magiging stagnant yung Espiritu Santo ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa ating lahat, sa bawat isa sa atin. Naway magiging active ang tinanggap nating kaloob mula sa Diyos. Sabihin natin aktibo, patuloy na ito'y gumagalaw. Patuloy na naipadama. Patuloy na dumadalo sa bawat isa sa atin. Kaya nawa, sa umagang ito, ang mensahe nawa ng Diyos ay patuloy na magbigay sa atin o nagpaanyaya sa bawat isa sa atin na tuparin nawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sa tulong na ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo ng Diyos na siyang magbigay sa atin ng gabay sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay niya ito. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Lagi natin pagkatandaan na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po siya. Sabay-sabay po natin sabihin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos sa mga mapapakayan, nalikita ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at pinakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, inilikha, sa pagka-Diyos sa Ama. Sa pamagitan niya, inilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nilawak siya buhat sa langit. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinakasya ng malagagheteng ng tao. Pinakasya mo sa alang-alang sa atin sa panahon Poncio Pilato, nagpakasakit ng matay at inibig, at muling nabuhay sa katong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit na nalablok sa kanan ng Ama,
at muli darating ang maluwalhati upang kuman ang mga buhay at mga patay at ang kalagayan ng hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhay sa mga, sinasamba siya at naluwalhati kasama ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, nananalig tayo sa isang Iglesia Banal, Katolika at Apostolika, naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsinuhod pa lahat. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong Diyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at panghalatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit ang lahat ng obispo, pari, at diakono. Lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Parlares, ang aming obispo Diocesano na si Arnold Damayan, at ang aming pare na si Reverend Father Randy Madhos, sa pamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay may mahayag na nila ang mga katapatan na iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasama namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng ikapangbansa. Magpasyano sila ng buong talino at may katarungan at maisakatuparan mo nila ang narayaan, kapayapaang kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan, na sina Wilmar Cabral, Donalyn de los Santos, Mary Ann Laxano, Aldrich J. Rianzares, Micah Saludes, Laika Rianzares, and Doreniel Ricanya. Ganon din sa third Sunday Mass sponsor na sina Melet Ricanya, Dondon Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Cecilia, Fermin Fegalan, Adrian Lial, Joel Fegalan, Janet Ricanya, Joel Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Marcelita Encinas, Flomer Saludes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Ricanya, Camilo Fiegalan, Gerardo Rianzares, Bienvenido Rianzares, Nalet Manalo, Arvin Perlas, Bernardo Leoposta Jr., and Edwin Pastrana at ang buong pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasama namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligaya. May kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na
sina Mylene Villavicencio, Rudy Saludes, and Father Edwin Lotto, kami nananalangin. Panginoon, pwede mo aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabuting halimbawa at makarating nawa kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Subunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang magitan para sa amin. Siya ay ang anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binigyan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng ulo ng Espiritu sa pagbilis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magpatiyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat. Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Maway Diyos, itinagalaw mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasganan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami niyo ang mga pagkukupang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo dito mga sagisa na aming pagpagalaw utang na loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen.
Kayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinasubo mo ang butil at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mapugod sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak. Makapangyarihang Diyos, tagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming magiging spiritual upang kami tatanggap ito ay mapasiglahan ng maligtawa sa paglilingkod sa iyo. Amen.
pagpatuloy po ng ating pagdiriwang itong banal na misa, ang lahat ng ito'y inialay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat para sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa atin, lalo na ang biyaya ng buhay. Nanaway sa ating pagtitipon dito ngayon, naway patuloy tayong kasiyahan ng ating Panginoon at patuloy ni Panginoon sa bawat isa sa atin ang kanyang biyaya at pagpapala. Ganoon din po sa nakapasalamat, lalo na sa mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan, na sina Wilmar Cabral, Donalyn de los Santos, Mary Ann Magsano, Alvarez J. Rianzares, Micah Salutes, Laika Rianzares, at ganoon din po kay Nariño Enricania, na naway patuloy nawa silang pagkalooban ng maraming dalawang karawan sa kanilang buhay. At ingatan nawa sila sa palagi sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. At ganoon po sa sponsor sa umagang ito, ang Third Sunday Mass sponsor, na ito'y pinapangunahan, lalo na sa mga pamilya na bumubuo nito. Naway patuloy nawa kayong bigyan ng pagpapalat biyaya at ipagkaloob nawa sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. Ganoon din po sa ating dalang pagdiriwang ng banal na misa, tulungan din po natin sa mga pamamagitan ng ating nag-iisang panalangin ng ating mga kapatid na may karamdaman. Naway pagalingin sila ng ating Panginoon, lalo na ang ating mga kapatid na sina Mikey Villavicencio, Rhodes Salutes, at yun din po kay Father Edwin Londo. At yun din po ang banal na misa ito, inialay din po natin ito para sa mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sa kabilang buhay na. Naway pagkaloob sa kanilang katahimikan para sa kanilang mga kaluluwa, lalo na ang kaluluwa ni Mayla Amila Pastrana. Manalangin tayo mga kapatid upang ating mahiling marapat sa Diyos amang makapangyarihan. At ang kanyang pagkamatuwid sa salita
pinabayaan ang iyong kaluwalhatian. Laging nagluwi sa'yo at nagsasabi. Lahat ng kalulatian ay sa iyo, Diyos, sa mga pangilinan ng mga makalang. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesu Cristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa cross para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatnahangin para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulitang sa kanyang mahalagang kamatayan at hangin hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkaloob, ay kumuha siya ng inapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinirasok at binigay sa kanyang mahalagaan at sinabi, kunin, kanin, ito ang katawan na yung pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ay kinuha niya ang kain. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanyang sinabi, inumin niyo ito, kayo na. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubungos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. para sa aking buhay. Kaya sabay-sabay po natin ipangayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay ulit na buhay, si Kristo ay ulit na. Kaya nga Panginoon at amang magalangit, ginaganap namin ang iyong mga paglingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagbalita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili.
na isinasamo ng sa iyo na tagapin sa iyong kalangit na altar itong aming hanging papuri at pasasalamat. Butiing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa na natanggap ng banal na komunyong ito ay makaspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At pagkamat kami hindi karapat-dapat na mag-alin ng anumanghain, gayon may isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming tungkuling paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ni Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Tulad ng itinuro sa akin ang ating tagapagligtas na sa Jesucristo tayo manalangin. Pagbuwak tayo ng ating kamay at susubay ng ating kawitin ng mga Panginoon, isinasamo namin sa iyo, iligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa ligay. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay, nagamaring kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, at magpakailanman. Amen. Amen. Cordero ng Diyos, Awa ka sa amin. Cordero ng Diyos, Maawa ka sa amin. Ipagpalit sa amin ang iyong kapayapaan.
dakilang awa. Hindi kayo karapat-dapat na mahulog ng mga humot sa ilalim ng iyong awa. Subalit ka sa iyo ang pagkakamay. Ipagkaloob mo sa amin kung ngayong puting Panginoon, na aming tagapin kagawa ng iyong mahal ng anak na si Jesucristo, at ibigay ka kanyang loob, upang kami na pinalakas sa maging bago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa palaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may nagsasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Mag-ipo for lahat.